Kumpara noong Marso, nadagdagan ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Oh, good news. Nadagdagan ng mga walang trabahong Pilipino. Dadami ng snatcher. Hindi, good news yan. Good news yan. Dadami ng snatcher. Bababa na ang pasahod. Bakit? Marami ng walang trabaho. Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas malaki naman ang itinaas ng mga underemployed o yung mga naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho para may dagdag kita. Nakatutok si Bernadette Reyes. Umabot sa 2.04 million ang bilang ng mga manggagawang walang trabaho noong Abril, mas mataas kumpara sa 2 million noong Marso base sa pinakahuling survey. Isipin nyo, 2 million to 2.7. Ang laki ng kinalaki. Pambihira, oo. Diba? Yan ang tinatawag na bagong Pilipinas, bagong tanga. Diba? ng PSA. Naitala sa 4% ang unemployment rate noong Abril na bahagyang mas mataas na 3.9% noong Marso. Mas malaki ang agwat kung mga underemployed ang pag-uusapan o bilang ng mga manggagawang nais ng dagdag na oras sa trabaho. Pero alam mo, nagtataka ko, ang daming walang trabaho, pero ang dami pa rin tamad, no? Hindi ko lang alam, bakit ganoon, no? Kasi minsan, ewan ko marami akong na-encounter ng mga reklamador pa. Sa trabaho? Walang biro. Ewan ko, paano? Yung medyo kulang na nga tayo sa trabaho, tamad pa. Bakit dumadaming ganun, ano? Matapos maitala sa 14.6% ang underemployment rate noong Abril kumpara sa 11% lang noong Marso. Katumbas ito ng 7.04 million na underemployed. Pag marami kang workers, dahil let's say may Joyce Buckley, salamat po. demand, like Actually, ma'am, pinaliwanag po ni Pangulong Duterte yan. Hindi lang siguro nakikinig yung ibang mga Pilipino kung bakit pinayagan ni Pangulong Duterte ang POGO. retail trade kasi bumalik, hindi lahat na-absorb. But you have workers, but they are not all working, the 40 hours. Kabilang si Marilu Bisano sa mga naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan lalo't nag-aaral pa ang kanyang mga anak. Nagrarakit ng maglaba at saka plancha. 50 na ako Kaya mahirap maghanap ng trabaho. Kabilang pa naman ang trabaho ni Marilu sa may pinakamababang sweldo. Kasi ako naniniwala walang tamad na magugutom. Ako naniniwala ako dyan. Walang tamad na magugutom. Alam nyo kung ano ang problema? Hindi tayo marunong mag-ipon. Marami sa atin ang daming expenses na unnecessary expenses. Kaya nga ako, iiwan ko sa inyo itong lagi niyong ako promise, panoorin niyo po si Chinkitan sa YouTube, si Francis Kong sa YouTube. Ang dami kayong matututunan. Huwag kayo manunood dun sa mga vlogger na ngayon lang yumaman tapos nagsalita na. Kung paano yumaman, kumita ng ganito, katarantaduhan niya, maniwala kayo sa akin. Kasi, what they develop is how to be rich. Yun ang dinevelop nila Nagkataon na yumaman sila dahil sa isang ginawa nila kaya sila yumaman. Pero tandaan niyo, it's better to learn from people na nag-commit ng mistake na paulit-ulit. Bakit? Kasi marami silang mistake na ikikwento sa inyo bago sila naging successful. And that mistake na ikinikwento nila, maganda yon para hindi na natin madaanan. Kasi sabi nga nila, di ba, learn from your mistake. It's wise to learn from your mistake. But it's wiser to learn from the mistake of others para hindi mo na gawin. Yun ang isipin natin yun. Ulitin ko. It is wise to learn from our mistake. But it is wiser to learn from the mistake of others para hindi na natin gayahin.